Libra. This is a Libra Sun, Moon, Rising, and Venus collective reading for the month of April. For your personal reading, kindly send me a direct message. Kamusta mga Libra? Kamusta? Anong meron? Anong bago? Anong paulit-ulit lang na ginagawa? This is a Libra Sun, Moon, Rising, and Venus collective reading for the month of April. Okay? This is a general reading. Take it how it resonates. Okay? Dahil general reading, collective po ito. Okay. Collective energy para sa ating mga Libra. Collective energy para sa ating mga Libra. Collective energy para sa ating mga Libra. Reminder, ang nag-iisang account na may 6 siren ay Triangulus 11. Any messages coming from a different account, hindi po ako yun. Mag-ingat sa scammers. Let's see, anong meron para sa ating mga Libra? Nakapag-decide na ba kung anong dapat para sa'yo? Napapagod kang ipaglaban ang alin? Ang pagsasama, ang partnership na to. Maraming nangyaring hindi maganda, mga maling desisyon with a judgment in reverse. Napapagod ng ipaglaban ang soul connection na to. Sabi ng feminine sa connection na to, pipiliin niya kung ano ang tama para sa kanya. Na parang enough sacrifices already. Maraming inabangan ang ating feminine na sana magbago ang relationship, sana magbago si masculine, sana mas committed, sana mas mahal na siya, sana ganito, sana ganyan. But it feels like the feminine in this connection was left very disappointed and alam mo yun, sobrang alam na niya Kumbaga, alam na niya na kung ano yung maaaring mangyari pero sumagal ulit ang ating feminine at sa dulo na-realize niya na, wow, talo na naman. Okay? So, sabi ng feminine sa connection na to, it feels like parang mas dapat na niyang i-focus ang kanyang personal growth, kaperahan, kabuhayan with a wheel of fortune. Kung nagkakaroon ng dependency sa pera, sustento, tulong ni masculine, sabi ng feminine sa connection na to, mukhang mas dapat na ayusin na niya ang kanyang buhay para hindi siya dependent sa masculine, no? Para may sarili na siyang desisyon, boses, and if she really wants to walk away or cut connections with a masculine, kaya niyang gawin. Okay? Maraming pangako, usapan, no? Mga pangako sa pag-ibig na hindi naman natupad. Do sabi ng ating mga Libra, hopefully, no, maging okay pa rin daw ang family situation. Pero you're right now trying to manage your expectations about this relationship. Kumbaga praying and hoping, pero kung hindi mangyari, nire-ready mo na yung sarili mo na hindi ka naman masyadong ma-disappoint. Marami kang questions kung tama ba yung mga binibuild mo sa life. Nasa tamang trabaho ka ba? Nasa tamang industry ka ba? Tama ba yung mga nakapaligid sa'yo para matulungan ka umangat? Tama ba yung mga kaibigan na yan? Tama ba yung pinili mong life partner? Tinutulungan ka ba? O parang inuubos lang yung resources nyo? Or nadidrain ka lang kaya parang nahirapan kang umangat sa buhay? Okay? It feels like nag-check and balance ka na mga taong nakapaligid sa'yo, no matter who they are, because you're ready to purge, okay? Tanggalin ang mga bulate, ang mga linta, ang mga like very dependent energy sa'yo na parang kung hindi nakakatulong na de-drain ka, bibitiwan mo na. And you're ready na ayusin na ang buhay mo right now. You're trying to find the balance. It feels like nagkaroon naman ng napakagandang blessing sa'yo, pero mukhang hindi mo naingatan. So right now, sabi mo, kailangan mo nang ingatan ang mga hard-earned money. Kung may mga properties, ingatan na yan. Baka may na-foreclose, merong na-repossess na mga sasakyan, kung ano man yan. May mga utang, hindi nabayaran, tapos nakuha yung ganitong gamit, properties or whatever. Okay? Meron ka isang taong napagkakatiwalaan na napagkukwentuhan mo ng mga bagay-bagay at kumbaga nakakabuti sa itong tao na to na pinagsasabihan ka, o tipid na, ingatan to, ingatan yan, layuan mo na to, si ganito samahan mo, dapat may mentor ka, dapat may ganito, dapat ganyan. Okay? May isang tao na maganda naman yung influence sa'yo, dumikit ka dyan. Okay? Merong isang sitwasyon sa buhay mo na sabi mo wala ka namang magagawa kung talagang matatapos, babawiin at tatanggalin sa'yo ni God. But hanggang ngayon, itong napakahalagang sitwasyon sa buhay mo, you're still grieving this connection or this situation. Nagkaroon ng, I feel, no, for most of you, this is like a love connection na naging toxic.
Okay? Feminine, if you're asking kung this is like a soul connection, it's a yes, soulmate mo siya. Kaya lang pag hindi aligned, kapag the other person is not ready at may mga pinagdadaanan, no, like fighting his own demons, talagang nagiging karmic yung relationship. Napakaraming nangyaring betrayal sa relationship na to. Totoo naman yung naging love nyo para sa isa't isa. Marami din namang natutunan at right now it feels like nag-grow, no? Parang naging catalyst kayo for growth ng bawat isa. Okay? Alam mo, ito yung lagi ko sinasabi. It doesn't matter kung may mga nangyaring what we define as unfortunate events sa buhay natin. Ang mahalaga, may natutunan. Alrighty? So, Libra. Hanggang ngayon, meron kang iniinda na parang mga responsibilities, burden, napapagod ka na, I don't know kung anong nangyari sa'yo recently. Para dun sa mga may anak, iniisip mo paano na yung mga anak, ang daming bayarin, ang daming kailangang bilhin, kung ano man. Wino-worry, especially ng ating feminine, kung paano bibigyan ng magandang buhay ang mga bata. Kung wala namang batang involved sa buhay mo, parang nagkaroon ka ng magandang blessing in the past, at pinagpe-pray mo kay God na, Lord, this time iingatan ko na because nagkaroon ng blessing and happiness, masayang relasyon, masayang buhay in the past na it feels like hindi mo naingatan at ngayon nagkakaroon ng regrets sa buhay mo. Especially sa side ng masculine. Okay? So, reason pa, sabi mo kailangan mo ng tama na yung mga pagmumukmok na yan. Kailangang unahin ang kaperahan kabuhayan. Kailangang ayusan ng financial stability. But of course, you're still longing to have a healthy and nurturing relationship na for some of you na gusto pang ilaban ang relasyon, pinagpe-pray mo na sana maging okay na kayo ng person mo. For some of you na binitiwan na ang connection, nagpe-pray kayo na sana may dumating na tamang tao para sa'yo. Okay? Sabi mo, Lord, kung etong relasyon na to ay dapat pang ipaglaban, the current connection, or kung sino man someone from the past, pinagpe-pray mo kay God na kung ano yung mga dapat mong malaman mo na ngayon para makapag-decide ka kung ilalaban mo pa ang relasyon na to o hindi na. Para naman sa mga single at bumitaw na sa toxic connection, pinagpe-pray mo sana, Lord, kung may dumating man, makita mo agad yung red flag at bigyan ka ng lakas ng loob, no, na bitiwan kahit in love ka pa o kung ano man. Pagka toxic at hindi aligned, magkaroon ka ng like strength to leave any connection na hindi tama para sa'yo. At hindi na yung parang very Libra energy na people pleaser at parang pa-balance pa na alam mo na ngang mali, sinusubukan mo pa rin antayin ang potential ng relationship. Okay? Right now, sabi mo, ang daming aayusin, kaperahan, kabuhayan, meron kang minamanifest na abundance at harmony pagdating sa relasyon at pamilya. Nagkaroon ng paulit-ulit na betrayal and painful situations. Your person, parang unti-unti, no, ramdam mo na hindi naman siya ganun ka-willing na ayusin to. Very avoidant ang energy ng iyong person. Kaya parang naisip mo, mukhang hindi naman talaga ito ang tamang tao para sa'yo. Okay? So, this is more about kaperahan, kabuhayan na dapat mo munang i-focus. Ayusin muna ang personal, yung stability mo. Okay? Meron kang iniisip kung babalik pa ba itong mga blessings na to para sa'yo. Just do the right thing. Alam mo yun, kung binigyan ka ng blessing ni God in the past at binawi to sa'yo, ibig sabihin sinasabi na, teka, anong pinagagagawa mo? Parang yung binigay ko sa'yo na blessing ay hindi nakabuti. It feels like nabigyan ng blessing, hindi na manage na mabuti. Nagkaroon ng bisyo, pinang babae, pinang alak, pinang sugal, kung anong ginawa, kung anong binili na hindi naman mahalaga. Kaya sabi ni God, kung hindi mo iingatan yung mga blessings na binigay ko sa'yo, love connection man yan, or material blessings, kukunin ko yan. Nag-fall ang tower, nag-fall ang blessings, no? Parang binawi sa'yo ni God at nagulat ka, parang nagising ka na, kumbaga sa dahon ng puno, unti-unting nalalagas na hindi mo mapigilan na binawi sa'yo ni God yung mga blessings na para sa'yo naman talaga, kaya lang hindi mo lang talaga naingatan. Okay? So, until the end of July, there's a masculine in this connection na marami pa siyang kailangan matutunan tungkol sa buhay, sa pag-ibig, maturity, growing up, you know.
Okay. It feels like magkakaroon naman ng enough provision for you to make ends meet. But talaga meron akong nakikitang malaking lesson dito. Ang tadhana para sa'yo. Para this time, iingatan mo na yung mga blessing na binibigay sa'yo. Especially sa side ng masculine. May mga konting delays, but I'm not saying hindi darating. Depende na sa'yo to. Kung ano yung mga delays sa harvest time, kung ano yung mga delays sa mga answered prayers mo, depende na yan sa'yo. Okay? Gagawin mo na ba ng maayos? Iingatan mo na ba yung mga blessings na binigay sa'yo ni God? Tao man yan, relationship, or financial blessings. Alam mo, mas nakafocus yung energy dito, yung malaking lesson, no? About sa masculine sa connection na to. Meron siyang kailangan matutunan about love, about taking care of soulful connection. Binigyan ka ng isang taong dapat blessing sa'yo eh. Pero umabuso, parang masyadong naging pogi energy. So, naging arrogante, na imbes na maging grateful si masculine na binigyan siya ng like a soulmate to help him, you know, na mag-expand ng finances, ng empire. This masculine naging arrogante na andyan lang yan, ang pogi ko kaya, hindi aalis yung feminine na yan, ilang beses akong pinatawad niyan. Naging, sorry naman kung nakikinig yung masculine, naging makapalang mukha. Okay. Sorry naman ha, pero ganun yung tumatawid na message na parang imbes na maging grateful, naging arrogante at hindi nakatulong. Alam mo, lahat ng bagay na dumarating dito, walang certain sa buhay natin. Lahat to ay pwedeng bawiin ni God sa atin. Talino, pwedeng pagising mo, di ba? Hindi mo alam kung anong, lahat pwedeng bawiin. Health, finances, taong mahal natin, pwedeng bukas talikuran tayo because magising na parang grabing abusado ka. Lahat. Isang ganun. Tapos. Okay? So, this is more about talagang hagupit ng tadhana sa isang taong naging abusado, especially sa nag-abuse sa feminine. It feels like magkakaroon ng pag-uusap, but feminine, if ikaw yung if nakaka-resonate ka dito na nagkaroon ng isang masculine na very abusive, manipulative, at entitled, you know, na parang feeling God's gift to women energy, okay? Pag-isipan mo mabuti, kasi in the next 3 months, hindi ko nakikitang nagbago na siya. He might feel like nagbago na siya because nag-effort siya ng 3 araw. But 3 araw, 1 buwan, I don't think so. Ingat. Hindi ko pa gusto yung energy. There's a masculine here na gustong kausapin at bumalik sa feminine because this masculine is in so much regret. Pero iba yung bumabalik sa'yo si masculine, feminine, dahil na-realize niya kung paano ka na mahalin ng tama. At kung paano ka na i-take care. At may commitment na siya to change because hindi ka na niya kayang makitang nasasaktan sa kamay niya. Or, a very immature and self-centered masculine na babalik because na-realize niya na kung ano yung nawala sa kanya. Magkaiba yun. Choose the first option. Okay? Huwag agad-agad magtitiwala. Kasi kung lagi mo rin pagbibigyan to, para siyang bata na walang disiplina at alam niyang kaya kanyang isahan, i-one up, lagi niyang iniisip na lagi ka namang nagpapatawad, na lagi ka namang kayang balikan at his own convenience, which is a big no-no. Minsan, kaya rin tayo nasasaktan because we're letting the other person hurt us. Pero kung hindi mo na siya bibigyan ng access, hanggat hindi siya nagbabago, hindi ka na masasaktan. Okay? Masasaktan ka pa rin because umasa ka na maayos tong relasyon sana. But mas masasaktan ka kung
hahayaan mo siyang abusuhin ka. Okay? Hindi to para sa lahat. Okay? Pero if this resonates with you, I pray na makagawa ng tamang desisyon at matapos na ang toxic cycle na to. Okay? At magkaroon ng commitment ang masculine para sa kanyang personal growth. Alrighty? And I would be the Libra Sun, Moon, Rising, and Venus collective reading for the month of April. See you again in a few days for your next reading. Bye-bye, Libra.